Magandang araw mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Welcome na naman po tayo sa ating panibagong vlog. Sa ating panibagong paksang tatalakayin sa araw na ito dito sa Talking Toshi TV. Simulan na po natin dito sa Talking Toshi TV. Yes. Okay, analysis lang ng mga numbers o ng mga stats lang dun sa Game 2 na nangyari sa pagitan ng SMB at Magnolia. Okay. As usual, nanguna ang San Miguel Bears sa field goal percentage sa Magnolia. Okay? 47% against 40%. Mga namayani dun sa 47% ay expected na natin to, no? Si Boatwright, si Perez at si Fajardo. Nung game 1, ganun din ang nangyari, no? Sa 3-point shootout na ipag-iwanan ng Magnolia rito, mga kababayan, mga ka-PBA. Courtesy of Boatwright and Lassiter, Marcio Lassiter. 36.4 para sa SMB, Magnolia 25.9 lang, So sa game 3, sana mag-click na ang 3-point shooting ng Magnolia para makahabol sila sa SMB. Alam naman natin tong San Miguel Beer, maganda, maraming outside shooters ang San Miguel, Okay. Next nating statistics, rebounds. Nako, eto. Na out-rebound ng San Miguel ang Magnolia, 56-44. If you're going to break down the number of rebounds sa defensive tsaka sa offensive, makikita natin sa offensive, 13-11. Kung makikita nyo, paano nagkaroon ng advantage ng San Miguel dyan? 13-11 naman. Okay, eto ang advantage ng San Miguel dyan. Out of the 13 offensive rebounds, na-convert nila yung 13 rebounds into points. Yung tinatawag natin second chance points. 11 points ang na-convert nila o na-produce nila out of the 13 offensive rebounds. Samantalang ang Magnolia, 11 rebounds, na na-convert lang nila or na-produce nilang points on 5 points lang. So malaki na ang difference doon, So 11 versus 5. Napakalaki na noon, Okay. Sino ang namayani dito sa rebound? Of course, itong mga malalaki ng San Miguel. JMF 15 and Boatwright. Okay? So, anong dapat gawin ng Magnolia rito? I-box out nila. Pumwesto sila na maganda para ma-box out nilang at least man lang si Boatwright. Kasi si Boatwright malakas rebound talaga kung mapapansin ninyo. Okay? Alisin nila sa sweet spot sa pagre-rebound si Boatwright. At medyo siguro makakaahon sila sa rebounds, Okay. So, i-take note nila dapat yung second chance points sila. Okay, para magkaroon sila ng mas maraming opportunities para makascore, makakuha ng rebound, Okay, sa turnover. Okay, eto, turnovers. 18 sa Magnolia, 15 sa San Miguel. So, mas konti, mas maganda. Okay? Hindi nagkakalayo, pero kung titingnan mo yung per quarter, lalo na sa third quarter, okay? Ang Magnolia, third quarter, turnovers, 8. Sa San Miguel, isa lang. Napakasakit nito, Sa isang quarter, 8 ang turnover ninyo. At itong 8 na to, turnover sa third quarter, na i-convert ng San Miguel, correction, yung 18 turnovers ng Magnolia, na i-convert ng San Miguel into almost 20 points. Can you imagine that, So, bagamat magkalapit kay 18-15, pero yung conversion, yung points of turnovers niyo, 20 points, yung 18 turnovers mo na-convert sa 20 points yung kalaban. So, luging-lugi kayo dyan, So, kung titingnan nyo yung second chance points at saka yung points of turnovers, 20 plus 11, that's already 31 points. Napakalaki, So, talagang nung larong yun, napaghandaan ng San Miguel ang Magnolia. Okay? So, ang mga nakapagtala ng malalaking turnover, si Bay medyo na-check, Okay? Si Paul Lee, with 4 turnovers. Talagang kailangan magising to si Paul Lee, Kailangan ma-activate, So, kailangan mag-show up siya dito sa Game 3 para manalo sila. Okay, sa bench points, ito naman ang advantage ng Magnolia. Bench points, again, nung ipinasok si Escoto, nag-deliver siya. 10 points siya,
Kasama sa bench si Sanggalang, si Halalon, si Jackson Corpus, at least naka 5 points, ano? Si Mendoza na 4 points. Okay? So kung titingnan natin yung bench points, mas marami ang bench points ng Magnolia, 42 to 22. Kasi ang bumubuhat sa scoring ng San Miguel yung first 5 nila, yung per starting unit nila. Okay? Assist, lamang San Miguel dito, 23 to 19. So you have Ross with 5, Boatwright with 5, Perez and JMF with 4. Okay, so they are sharing the ball more, no? At yung pag-share nila ng bola, nakaka-score agad sila. Okay? Yan. Ngayon, ano to mga dapat gawin ng Magnolia para at least makaahon sila dito sa series na to, no? Okay. A potent formula para mapahinto itong onslaught nila Boatwright, JMF, Lassiter at saka na CJ Perez. Yan yung starting 5 eh. Ano? Halos. Okay, sila ang gumagawa. So, kailangan mapigilan nila right off the bat sa umpisa pa lang. Okay? Kaya lang dapat mamimili si sa dami ng pwedeng hugutin ni Coach George Galen na scorer na pwedeng umiscore. No? Kailangan pick your poison. Mamimili si Coach Chito Victolero. Ano ba ang pipigilin mo? Yung inside game ng San Miguel o yung outside game niya? Kasi pag inside game, i-kick out lang ng mga matatangkad or malalaki. It's either Boatwright or JMF. Yung bola sa labas, bahala na yung mga shooters. Ang daming shooters ng San Miguel. 3-point shots, ano? Or medium range shots, ano? Pwedeng gawin yon, ano? Yan. So, kailangan umisip si Coach Chito Victolero dyan ng potent formula para mapatigil or mapahinto itong onslaught or sagasa o salakay ng opensa ng San Miguel, ano? Pwede rin nilang gamitin yung potent backcourt nila. Yung tatlo, no? Baroka, Lee at saka si Halalon. Hindi natin nakikita pa itong tatlo eh. Lalo to si Paul Lee. Game 2 na wala pa rin, ano? So, kailangan mag-step up siya. Kailangan mag-show up siya dito sa Game 3 na to. Okay? Para siya access sa mga veterano dyan. Ano? So, kailangan makapagtala siya ng malaking score. No? And to score big. No? Para maitala nila yung unang panalo nila dito sa seryeng ito. Si Abueva rin, kung ipapasok, ano? Or kung, kasi hintayin pa natin yung desisyon ng PBA Commissioner, ano? Ni Commissioner Willie Marcial, kung ano ba, may suspension ba or ano. Pero kung sakaling paglalaruin si Calvin Abueva, kailangan din siyang umiscore, ano? At kasama ni Paul Lee kasi nung second game wala rin eh, hindi rin masyado nakapag-produce, ano? Okay. So, takbuhan or pagurin ng Magnolia yung mga malalaki ng San Miguel. Kaya lang sagot naman ni George Galen, papasok naman niya si takbuhan pala gusto niyo, ha? Si Jericho Cruz, si Jeron Teng, si Trolliano, ipapasok niya yan, ano? Gusto niyo takbuhan, no? Sige, takbuhan tayo, no? Sa San Miguel naman, yung pagiging relax nila. Pag malaki na lamang, nagre-relax. Sakit na yan, matagal na sakit na San Miguel yan. Hindi na nila masulusolusyonan yan. Pagka malaki, hahabulin, the worst na mangyayari sa kanila, matatalo sila. So, yan yung mga pwede nating mga suggestions or mga pwede nating nakikita na pwedeng solusyon or parang suggestion sa game 3 na pwedeng gawin ng both teams, ano? Yan. So, isang mabilis lang yan mga kababayan, mga ka-legit PBA fans. Tayo'y manood ng game 3, 7 o'clock sa RPTV, no? Sa RPTV 9 alas 7 ng gabi, Game 3, San Miguel versus Magnolia. Maraming salamat po mga kababayan. Salamat po sa pagtutok. Like and subscribe po tayo sa Talking Toshi TV. Huwag po natin kakalimutan, mag-subscribe po tayo. Subscribe. Yan. Okay? Tayo mag-subscribe mga kababayan. Maraming salamat po muli. Hanggang sa pagtutok po ninyo sa susunod nating vlog. Maraming salamat po.